Eto mga kababayan, kahit siguro kayo ay sa mga susunod na magsasurvey ang mga kumpanyang ito, wala siguro survey mo lolo mo, di ba? Alam nyo, inani ng mga survey firm sa huling eleksyong ito, Nelson, inani nila ang pagbagsak ng kanilang industriya ba tawag natin parang dito? ibinenta nila yung credibility. Wala, diba? opo. Well, pero ikaw ba, Jen, ay nagulat? Ikaw ba ay kabilang sa mga nabigla at nagtaka? hindi lang ako nagulat, nabigla at nagtaka. Ano yun? Nagulantang ako. Ha? Nagulantang. Bakit? Talaga naman. Ay, ilang araw ako hindi mapagkatulog. Sa pagkakagulantang. Ano naman ang naging dahilan ng iyong pagkagulat at pagkabigla? Kasi buong-buo na ang isip ko. Kinopya ko yung lahat ng mga survey result. Okay. Mula Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Sinaulo ko na lahat ng mga resulta. So ikaw ay kumbaga sa isang nag-iisip, parang nakondisyon na yung isip mo na parang ito nga ang lalabas. Buong-buo na ang isipan ko, Nason. Kahit hindi pa tapos ang eleksyon, parang pinaniwala ka na ay nako, kahit hindi na tayo maghahalalan, ito na ang resulta ng eleksyon. Kasi naman, masisisi mo ba naman ako? Pagka pinagkumpara-kumpara mo, ako kasi ginagawa ko, pag nagtatabi-tabi ko sa survey, aba, halos pare-parehas. Oo nga. Wala halos pagkakaiba ang resulta ng survey, Nelson. Totoo. Talaga naman, oo. At doon sa sinasabi mo, Jen, kaya maraming nagtaka at nagulat dahil iba yung naging resulta kaysa dun sa sinasabi ng karamihan sa survey. Kaya yung mga papel na naipon ko, gusto ko labukusin lahat. Labukusin ko na. Ano ba naman? Ayun ba mga nagsurvey? Gusto mo rin labukusin ng mukha? Gusto kong, kaya nagulantang ako, Nelson Talaga naman. Pakiramdam ko sa sarili ko, naloko ako kasi Jen, hindi ka sana magugulat kung yung survey, di umano, totoong survey daw di ba? Saka yun, scientific yan. Scientific. Gumamit ng statistics. Ay, nako. Methodology. Yes. Ang mga gumawa niyan, nag-aral. Nagsunog pa ng mga kilay. Pati bunbuno niya, nasunog Ayun na nga Pati sa lawal, sinunog na. Pati sa lawal, nasunog, kakaisip Kaya nagtaka tayo. Pero ito mga babayan, tingnan nyo kung halimbawa, ilagay natin ang sitwasyon, wala sigurong survey. Wala tayong nakita. Hindi tayo magtataka. Halimbawa, ito yung resulta ng eleksyon. Ito palampas siya ng taong bayan. Fresh na fresh ang isip ko. So, ibig sabihin nito, Jen, dahil sa survey, ay nagulo ang utak ng mga mamamayan. Ngayon ko nang na-realize, Nelson, makalipas ang ilang oras ang tapos ng eleksyon at ang botohan, mayroon ng mga lumalabas na resulta. Ngayon ako naniniwala, may lumikot. At hindi lang basta nilikot, kundi kinalikot. Alin yan? Ang resulta ng mga survey, mukhang mayroong taong may interes. May interes, nagka-interes, at mukhang may malalim na plano kung bakit niya ginawa yung bagay na yan, Nelson. May paliwanag kasi dyan, Jen, ang mga survey firms sa ilang panayam. Ngayon pa kayo magpapaliwanag? Ngayon pa? Sabi niya, walang paliwanag. Ayoko. Sandali. Sa dahig kayo magpaliwanag, sa dahig. Doon kayo sa ICC. Sandali. Eto paliwanag Ayon sa paliwanag, sino yan? There are things naman na talagang you don't expect. Ayun. You don't expect, pinaniwala mo kayo, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan? Iba pa yung Disyembre? Hindi, itong nagsalita si Octa Research Fellow, Guido David. Gano'n? May iba pang paliwanag. Halos para-pero sila ng paliwanag Ang kanilang paliwanag dyan, within the, naman, yung mga ng winning circle, yun din naman ang lumabas. Winning circle ba? Parang winning circle? Nasa 21. Marcoleta, 21, 17, di ba? Tapos winning circle? Hindi ano yan? Lantarang yan, Nelson. Ako sa sarili ko Ako sa sarili ko, masasabi ko po, lantarang tayo naloko.
Sa bagay. Naloko sa tayo. survey. Sa survey ng ito. Oo. Totoo ka dyan. Mabuti na lang ang tao, matalino na, nag-iisip na, Nelson. Tingnan natin, ha? Baka meron tayong ginawang itong SWS lang, ha? Oho. Kasi ang survey ng SWS monthly, ha? December 2024, January 2025, February, March, April, hanggang Mayo. Ay, ba't mo sabi ko nga sa iyo? Ibig sabihin, napakalapit na ng eleksyon. Alam mo ba ang kanilang survey? Hindi naman po nagbago eh. Since December, example ha, ito lang si Tulpo, Ben, Bitag. Pwede natin ipakita sa atin. Walang... hindi, sabi ko nga gawin sayang. Ben Bitag Tulpo, December, number 6 siya. Ang taas, di ba? January, number 6 na naman. Pebrero, umangat, naging 4 hanggang 5. Matakin mo yan. Marso, umangat na naman, 3 and 4. Abril, medyo bumaba, 7, 8. At Mayo, nakabawi, naging 4 and 5 uli. Eto, Jen, ha? Anong kumpanya yan? Yung SWS. Matakin mo. Kung ito ay scientific. Kung yan, MWSS, baka mapatawad ka pa. Dahil nawala ng tubig, di ba? Kaya nagkamali ng survey. Napatayin siguro yung gripo. Eto ang tanong. Kung ito ay totoong scientific, at mathematically correct, anong ginawa ni Ben Tulpo Bitag noong ilang araw na lang bago mag-election? Kasi survey, Mayo eh. Para para bumaba siya ng, siya ba ay nagtatakbo ng walang saplo-sato? Gumawa ba ng iskandalo? Wala naman nangyari, di ba? So, ibig sabihin, mga babayan, in all probability, gumamit na kayo ng lahat ng formula, imposible na siyang bumaba. Kahit na scientific way. Kahit na scientific. Ito ang dapat na itanong. Paano nangyari na natalo siya? Bakit siya number 13 gayong sa lahat ng survey since December, January, February, March, April, May, ilang araw na lang yung election, ha? May, kasi 12 yung 12, ito first week of May ito ginawa eh. Hindi ata bumagsak ng 10 yan eh. Hindi bumagsak. So, malinaw na malinaw dyan. Kung ganito ang ipinakita mo ng survey, masasabi mo ba na wow, ang galing ng survey na yon. Mukhang kapani-paniwala. Yan ba ang masasabi mo? Nako, mukhang hindi. Napakalabo ng kung pani-paniwala niyan, Nelson. Isa lang yun. Kung yun ang magiging batayan. Isa lang sample yun, Jen. Paano yun pa yung Abby Binay? Ayan, si Abby Better. Ang kanyang pinakahuling ranking, Mayo ito, 7-8. Eto pa, Bong Revilla. Nandun siya sa 11-12. Ano sabi natin? At sa ibang survey, pati yung Willie Revillame at Manny Pacquiao, hindi rin bumababa sa winning circle. Yun na nga. Nako. Anong ginawa nila at bigla silang nalaglag? Meron ba silang nagawang hindi tama? Oo nga. O baka naman yung mga taong umangat ang may ginawang tama at hindi. Ito ha. Sige. Sundan natin yung argumento mo. Ipapansin pa natin. Halimbawa nila yung Bam Aquino. Yan. Bam Aquino. 16-17. December. Ranking po ito, ha? Ranking. Nung January, naging, ganun pa rin, 16-17. Pebrero, 17. Marso, naging 15. Abril, 15-16. Mayo, naging 16. Anong ginawa ni Bam Aquino sa loob ng ilang araw na lang bago mag-election para bigla siya maging number 2? Number 2 pa? Number 2. Yan hindi pangkaraniwan. Baka may magic yung si Ayun sinasabi natin. Diba? Yung probability para umangat siya ng number 2 ng, kung statistically correct. Diba? Kaya kung sabihin, nasa winning circle naman tama naman yung survey. Hindi. Mukhang meron kayong pinalilitaw dito. Kinondisyon nyo di ba? December to, actually, nilabas nyo pa nga. Parang meron kayong gustong ipakita na, hindi mananalo yan. Sayang boto nyo dyan. Yung Bam Aquino na, hindi mag... biruin nyo, Marcoleta na lang dyan, lalo na. Yan, ako talaga naman. Marcoleta. Hindi umangat ata, pumasok. Pinakamata siya 17 December, 24 siya. January, naging 23. Pebrero, naging 21. Nako po. Marso, bumaba na naman sa 23. Abril, naging 20. At ang pinakahuli, Mayo, 18. Anong ginawa niya para umangat, di ba? At ang resulta ngayon, number 6. Number 6. Di ba? Kasi kung ito dyan, may ginawa siyang, alam mo, sinabi niyang, sabihin na natin na ginawa niya ang lahat ng kampanya, siya ay inendorso ng kung sino-sino.
Pero sa survey mo, number 16 siya, at least papasok lang yan na number 12. Totoo. O kaya, hindi siya aabot ng number 6. Ganun Kaya ka. nga, Nelson, ako, nung in-analyze ko to, bagamat hindi naman tayo analysts, Oo. analyzer tayo eh. Hindi rin tayo statistician. Oo. Hindi rin tayo nagtapos ng kung ano-anong... Tambay lang tayo, Nelson. Oo, Tambay lang tayo. Bukod sa kamoting kahoy, tambay lang tayo sa kanto. Ay, pag pinagkumpara mo po yung mga detalye, Oo. kakalapin mo, Yes. pumapasok sa isip mo ngayon, may naglikot, may kumalikot dyan po sa survey na yan, Oo. sa mga survey result na yan. Yes. Huwag niyo po sasabihin wala. Oo. Ang tanong is sino? Sino? Oh, At bakit? yan. Diba? Oho. Sino? Bakit? Kasi yung paano, madali na yan. Oo nga. Kasi alam mo, yun na ang totoong bilangan. Oho. Nadadaya pa eh, di ba? Totoo na. Nakakapag-suhula. Yan pa kayang walang nagbabantay sa survey? Di ba? Eh, alam mo, Nelson, ako, nabubuo ngayon sa isip ko. Alam mo naman ako, may mga nabubuo sa isipan ko. Anong nabubuo? Sino kaya sa 12 senador ngayon na nanalo at yung 12 senador na natitira Oo. ang maghahain ng panukalang batas na ipatawag Ha? ang lahat ng The Taste of Space, now in an Oreo. ano yung ginawa nyo, kaparaan na yung scientific, scientific way na yan at kung ano yung pinagagagawa ninyo. Kung sa bagay dyan. Lantarang panluloko sa taong bayan yan eh. Totoo yan. Totoo. Diba? Totoo. Oo. Oo. Hindi naman po pwedeng. Kasi yung may survey kayo ng Mayo eh. Yan, oh. Eh, ang election Mayo 12 eh. Di ba? Oo. Ibig sabihin, ang lapit-lapit na election, dapat halos parehong-pareho na. Meron pa akong isang gustong ipanukala. Ano pa paano kala? Ikaw kayang iboto nating senador sa susunod. Hindi. Bagay private kasi ano yan, ano? Dapat alamin din natin ang ano yan, yung asset, kung gano'ng tinaas ng asset ng mga yan. Di ba? Doon mo makikita eh. Kasi hindi naman ako maniniwala na pinakialaman na itong survey na hindi, na walang pakinabang. Non-commission ba ito? Ano ibig sabihin ng non-commission? Eh di... Walang komisyon. Walang komisyon. Walang komisyon. Ay, nako. Alam mo, Jen, Oo. eto mga babayan, kahit siguro kayo ay sa mga susunod na magsasurvey ang mga kumpanyang ito, wala, siguro, survey mo lolo mo, di ba? Alam nyo, inani ng mga survey firm sa huling eleksyong ito, Nelson, inani nila ang pagbagsak ng kanilang industriya ba tawag natin Parang dito? ibinenta nila yung credibility. Wala, diba? opo. Well, sabi nyo, kahit pa sabihin, kumita kayo ngayon, limpak-limpak ang kinita nyo po ngayon, hindi na kayo makakaulit. Kilala na kayo ng taong bayan. Totoo. Kilala na po kayo ng taong bayan. Sa susunod, pag nagtanong kayo, o kung talaga nga nagtatanong kayo. Kasi hanggang ngayon, Nelson, ito ba, sa buong buhay mo yan, edad ng 35, may nasarvey ka na? Ayun nga, di ba? Di ba? Oo. Kahit pa sabihin mo mayroong non-disclosure agreement yan, sa atin hong mga kababayan na nabubuhay mula nung panahon ni Manuel L. Quezon hanggang sa ngayon, sino sa inyo ang makapagtataas ng kamay na natanong man lamang sa survey? Hala nga, sige nga. Sabihin mo ng 1,200 o kaya 2,400, malaki-laki yung kanilang respondents. Eh siguro sa tagal ng panahon na yan, umabot na rin ng pagkarami-rami yan. Imposibleng kung talaga nagsasurvey yung mga yan, eh wala man lamang natanong, Nelson. Eh baka nga kung ano na lang ginagawa. Baka sa kanto na lang Eh mabuti nga yung kung kanto, at least tumambay sa kanto eh. Ay kung talagang iba dyan, baka yung figura, yung numero eh. Di ba? Kasi Jen, halimbawa kayo mga babayan, kung hindi natin ito bibigyan pansin, halimbawa hindi namin ito i-discuss at maniniwala tayo sa paliwanag nila na, hindi, tama kami, ganyan. Baka po, lolokohin lang ho tayo ng mga ito. Sa mga susunod pang araw, di ba? Sabi nung bata pa ako sa'yo, lokohin mo yung lelong mo. Lelong mong... Di ba? Mabuti na lang ang mga tao. Bakit Natuto kami iboboto yung mga artistang wala namang kaalam-alam, di ba? Tatakbo lang yan kung kailan wala na silang pabagsak ng karir at gusto nilang lumipat sa politika para dito tuloy-tuloy yung kanilang
pakuya-kuya-kuy na buhay. Yung ibang artista, wala na kayong hanap buhay, kaya nagpunta kayo sa politiko. Pero nung sikat na sikat kayo, at abalang-abala kayo, wala diba? kayong panahong wala kayong panahong maglingkod sa bayan. Ay ngayong nung kayo ay medyo wala ng project sa industriya, naisip nyo ba, may taong bayan pala akong paglilingkuran. Di ba? Ito lang Willie Rebellion ha? Pasensya ka na, Kuya Will. Willie, kasi ikaw yung pinakamagandang example ha? Sabi mo, pinapatakbo daw si Duterte noon noong 2019. Yung kasikatan yung tayo na yun. Sabi niya, hindi, ano gagawin ko dyan? Di ba? Sabi niya gano'n. Ano wala namang alam mo dyan. Ibang bayan na natin. Ngayon, bakit ka tumakbo? Ang sabi pa kayo, paano kung manalo ako? Anong gagawin? Ngayon, hindi, pag nandun ako, tsaka ako mag-iisip ng, di ba? Nako po. Kaya mga babayan, tama yung naging desisyon natin na wag na natin pabalikin itong mga taong ito. Yan. Para sa ikagaganda ng ating hong bansa. Maganda naman yung initial results Halos lahat ng nakapasok ay may mga experience na sa paggawa ng batas. Pero sa punto ito talaga, Nelson, ngayon natin masasabi na yung mga survey firm na ito at nag-survey ay pagpasensyahan niyo na po, mukhang malaking sindikato ito, Nelson. Naman. Sindikato itong... Pero merong isang survey firm na pinagtatawanan ng iba. Dahil sabi nyo, peke yan. Pero halos yun ang pumasok. Andun si Bam Aquino. Andun si Kiko Pangilinan. Andun si Marcoleta. Magkakatabi sila. Noong una ko nakita, totoo ba ito? Walang pumansin, Walang pumansin kasi mas kilala nga itong... Yung dalawang malaki. Yung dalawang malaki. Yung Pulse S at saka SWS. At saka yung Okta. Nagkataon pala na mas tama yung ginawa noon. Ito yung publiko, sa binabanggit mo. Ni halos ayaw natin gamitin ano ba yan? Parang hindi ka panipaniwala yan. Nako po. Kasi naloko nga tayo nung dalawa. Na... halos 3 na yan. 3. Diba? At marami pang iba. Baka naman tayo lang nakakaramdam yan. Hindi, mag-survey tayo. Tayo na magsasurvey. Tayo na mag-survey. Hindi SWS. Hindi na. Magsasurvey po kami dito sa Saganang Mamamayan. Anong survey? Ang tanong ng natin, simple. Mga kababayan, ito, ang dami natin nakatutok ngayon sa Facebook Live, sa YouTube Live. Nelson, samantalahin ko pagkakataon, Nelson, I-promote ko lamang po yung ating Net25 Facebook channel at ang Net25 News and Information. Ayan. Sa YouTube, ganun din po. Net25 at ang Net25 News and Information Channel. Ang tanong, niloko ba tayo ng mga survey firm? Simple lang po ang tanong Niloko ba tayo ng mga survey firm? Kung ang sagot nyo po ay opo, niloko tayo, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay hindi po, lahat naman yan pwede magbago, pabago-bago naman talaga yan. Hindi po tayo naloko. May paraan tayo ngayon ng pagsagot sa atin pong Vox Populi, Ito, Nelson, walang lilikot dito. Hindi nila malilikot. Naka-QR code po ito. Makikita nyo po sa inyong television screen, sa Facebook at saka sa YouTube. Yan po, QR code po yan. Vox Populi. Yan. Okay na po? Pwede po kayo mag-type dyan ng inyong mga reaksyon at ang inyong po mga komento. At pag na-type nyo po, pindutin nyo po yung submit button. Yan! Matatanggap na po namin ang inyong mga reaksyon sa atin pong Vox Populi. At kung gusto naman po ninyo na mag-text sa atin pong text hotline, ito po, mag-message po ng A or B sa 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter. Ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kaming mapapanood via Facebook at YouTube. Meron po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan ng Radyo Agila Provincial Radio Station at ang Radyo Agila Mega Manila DZEC 1062. Huwag po kayong bibitiw, mga kababayan. Meron tayong makakapanayam sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang number 1 na binoto ninyo. Number 1 sa resulta po ng ating official na ba ito, Nelson?
Hindi pa, hindi pa. Partial, unofficial. Magka-canvas pa yung Pero parang official na rin ito eh. Halos ito din naman galing yung sa date. COMELEC. Ayun. Pero hindi natin pwedeng tawagin official. Official, yun, unless nire-release talaga ng COMELEC. Ayun, ano ha? Senator Bongo, makakapanayam natin sa